ito, susuportahan na natin siya technical support. Sec, does this solve or parang offset yung sinasabi before na nakaka-contribute po kasi sa flooding yung Dolomite Beach? Kasi parang mas humaba yung kailangan lakbayin ng water. Hindi ko alam yun, pero hindi ko narinig yun eh. I think the major cause of the floods, hindi gumagana yung mga pump. I think yun yung pinakamalaki. Pag gumana yung pump, nakita niyo naman, mabilis gumagabas yung tubig. Hinihigop niya all the way to ito, Paura. Ano ba ang catchment ito? Paura hanggang So yun, pagka bumuhusan tubig, pagka gumagana yung pump, nahihigop naman yun. Parang konti lang. Morning, sorry ka po pa lumakas ito. Scratch pa? Scratch ka daw. What bro? Hindi, kasi nung earlier this year, inform ako kung bakit sa Roseville na hindi dapat na tubig ba sa Taft Avenue, Paura, Remedios, Magate, all the way hanggang Pio Campo. Sira, tatlo yan. Yung Paura, Remedios, tsaka Abad. So, nung pinatignan ko, ito nakita natin. Isang taon yan, ganyan. Hindi gumagana. Kaya talagang magbabaha sa Taft, tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Paura, magbabaha sa Cagaw, magbabaha sa lahat yan, Magate. Kasi hindi gumagana eh. Pero like yung nakita natin sa Bonifacio Drive, sinamahan niyo ako, inayos natin yung mga drainage doon. Tapos pinagana natin yung pumping station doon sa PHO Hotel. Nung nakaraan, na 2 oras yung ulan na malakas, hindi nagbaha sa Bonifacio Drive. So kailangan lang talaga, bantayan na mabuti, siguradong na maintain, at siguradong kumagana. At isa pa yung nalaman ko, since natapos ko noong 2024, hindi pala ito nakakonekta sa kuryente sa Meralco. Puro generator lang ang pala nagpapanakbo dito. Diba? Pag generator lang, pag nagpusan niya ng crude, ito ang bomba. Kasi hindi nakakonekta sa kuryente. Ang generator, para ganyan dapat back up eh. Kaya ang generator, back up lang yun. Pero ang problema pala, hindi hanggang nakonekta sa Meralco. So yun ang ginawa namin. Pag-usap kami sa Meralco, pag-usap kami sa LGU, Mayor, nagtulong-tulong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat ng mga pumping station dito sa Ross Boulevard, sa Meralco. At the same time, yung pag-repair, matatapos na tayo na first week of July. So itong power, tapos na, naayos na. Yun lang ang Remedios saka Abad na ayusin. So hopefully, pag natapos lahat to, mamimenos yung baha sa all the way to Taft, all the way to Pio Campo. Pati dito sa Magate, dito sa Cagaw, sa Paura, mamimenos na baha. Kasi, or at the very least, kung magbaha man, mabilis mawawala kasi mabilis mahihigit. Ganun rin naman yun eh. Diba hindi naman ito hindi naman ito rocket science. Diba? Kailangan ng bomba, magana, kailangan konektado sa Meralco. Tapos sa 2027, in-extractan ko na si Gadiig, si Alvin, na magre-raid na ng pondo para kung ano yung ginawa natin sa Taft, sa may Santa Isabel, tsaka dito sa may Maniga Hotel, sa Ross Boulevard, gagawin na rin natin sa Taft Avenue, buong Taft na rin, o buong Taft na, yung mga maglaking mga drainage, gagawin na rin natin sa 27 para tuloy-tuloy yung kasi nakita natin eh, yung Taft sa Santa Isabel, may na-experience pa tayo pa. Wala pa. So, medyo malalakas na rin naman yung mga although wala pang major na bagyo, awa ng Diyos. Pero may relief mo. Tapos kung tumaas man ng konti, mabilis na mawawala. 30 minutes na mawawala natin. Oras ang binibigan. So, basta tuloy-tuloy na tayo. Kasi natin yung Panginoon. Basta kung ano yung kailangan ng mga gawin, kung ano yung kaya natin gawin in 26. Kahit wala tayong konti ng gastos, gawin natin. Ang kahit kung napagawa natin yung mga ginagamit natin yung maintenance natin na tayo para mapagawa. Grabe. Halos isang taon niya na ganyan, kaya nagkanda etsi na itong
mga pump leaker. So, ang gagawin na lang, pag naayos, makikipag-usap tayo sa MMDA at sa LGU. Kung sino ang willing na mag-take on, mag-operate, mag-maintain, ipapasa na natin. Final. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. So, hopefully, pag gumana na itong mga to, makakakita na tayo ng konting improvement sa Sir, ano bang ibang parts ng Metro Manila yung kailangan niya sa mas crucial sa trabaho? all over. Ngayon, ang tinitignan namin, madalas magbaha ngayon na makikita natin sa Pasig. Kaya mamayang hapon, pumunta ako kay Mayor dito ng forum na marami kami pag-uusapan. Pag-uusapan namin yung development ng C5, provide ng sidewalks doon. Kung ano yung natin sa pag-uusapan natin baha sa C5 sa Major Visitas natin ibabaha. So, mag-iisip tayo ng parang tapos, pag-uusapan din natin yung repair ng mga kalsada sa Pasig, sa launching pad para all the LGUs. Meron din mga tinitignan kami sa Valenzuela. Mga problema kasi sa Valenzuela, talagang mababa din nila. Parang ano yan, parang nabotas para po. So, kailangan ayusin natin. Tapos yung nabotas na update, kailangan natin. Tapos na yata. Kaya matatapos yun. Ay, yung navigate okay na, pero yung gap ongoing kaya po highlight. So, ginagawa nila lahat tinitignan natin yan kasi ang ginagawa natin ngayon lahat ng district engineer in-instructan na natin pagka umulan, pagka alam na nilang uulan, kunyari may forecast ng malakas na ulan, naka-ready na tayong lahat. Meron tayong tinatawag ng mga strike team, baha strike team na pumupunta na doon. Kasi ang major problema talaga sa pagbaha na makikita natin, yung basura, naklag yung mga pasukan ng yung mga inlet na tinatawag nila. So, habang umuulan, sinaagos yung basura doon, nandun yung mga tao natin na so, yun muna ang ginagawa natin all over. Yes, sa mga ibang Yung pumping ano na doon, hindi ma-wash out yung ano, naman. yeah. Ayun, 300 meters dito. Kung nakikita niyo yung mga pad ko doon, yung gamos na hindi dito lumalabas. Hindi dito lumalabas. Yan yung makikita na yung ano nga, nakabaon na, ang labas niya, 300 meters sa mga bangko, nakikita na. Sector clarification, yung totoo magkakaroon tong na po. Ang naayos pa lang ito. Kumbaga, Tapos yung dalawa. by first week of July. Kailan pa Target. natapos ito? Tapos, ngayon, okay. Kakatapos lang, kaya ako pumunta ngayon. Kailan turnover, sir? Kailan ba ang turnover? Mag-uusap kami ng MMDA muna, saka ng Manila. Pero, kung ako tatanungin nyo, tingin ko, mas maganda kung si City of Manila mag-operate na kasi mas mas alam nila eh. No? So, susuportahan na natin sila ng technical support. Sir, does this solve or parang offset yung sinasabi before na nakaka-contribute po kasi sa flooding yung Dolomite Beach? Parang mas humaba yung kailangan lakbay itong water para Hindi ko narinig yun eh. I think the major cause of the floods, hindi gumagana yung mga pump. I think yun yung pinakamalaki. Pag gumana yung pump, nakita niyo naman, pagbilis lumagabas yung tubig, hinihigop niya all the way to ito, Paura. Ano ba ang catchment ito? Paura hanggang So yun, pagka bumuhos ang tubig, pagka gumagana yung pump, nahihigop naman yun. So, yun, hindi ko alam yung about yung Dolomite. Ang problema talaga, pag hindi gumagana, kapag ganyan yung mga pump, talagang hindi makakahigop yan. Puro putik yan. Puro putik, basura. And yung mga isa, no, kailangan dati mini-maintain, hindi na may maintain ko ng tama. So kailangan to, tinanong ko yung expert natin, na engineer, kailangan to buwan-buwan, binilinis. Sa ibig sabihin yung 71 pumping stations sa Metro Manila, yun po yung mga hindi gumagana sa ngayon. Ang bilang namin nung pumasok ako, 17, diba? 15, 17. So, dahan-dahan, hindi gumagana. So, nababawas-bawasan na. So, magbigay na ako ng update siguro in a few weeks. Kasi iyan na yung napagana natin out of the 17. Pero yun ang goal natin, napagana natin. Pero sa yung tubig na ipag-pump ito, rectable ba yan? Or no need to filter na, recta na tayo?
Benta mo eh. Ano paano? Ano naman talaga? Ganun naman talaga eh. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Pero bakit hindi po sabay-sabay yung nag-podcast? Tapos yung mas komplikado yung ganun eh. 2,000 doon, para ba doon? Ay, anong problema doon sa'yo? Mas grabe. Oo. Hindi pa rin tapos. So, dapat yan, pinapasa na sa MMDA dapat. Pero hindi tinanggap ng MMDA. So, uso, alam mo, dati uso turuan. So ngayon, ayoko na ng turuan. Diba? Pag nagtuturuan ng gobyerno, yung tao yung naghihirap. Diba? So tama na yung turuan. Mas kailangan gawin natin. So, ano po exactly na yung problema? Lalo yung dalawa kasi ngayon, hindi pa rin sila lang. Technical eh. So kailangan i-rewind yung makina. Dahil na grabe yung accumulation ng dumi at saka ng tubig. Nasira. So kailangan na yun. Like, ano po yung naging problem before? Bakit hindi sila nakakonect sa Meraki? Yung mga Usual, turuan mo naman. Oo, walang permit sa ganito, walang papeles sa ganito, walang building permit, walang occupancy permit. So nung nag-usap kami ni Yorme, sabi natin, to follow na nga lahat yan. Inausap na nga namin yung Meralco. Nagpumirma na nga kami ni Yorme ng mga undertaking na to follow yung mga dokumento para ng mga dokumento. Isa kasi, yung gobyerno, puro red tape eh. Diba? Ang problema yung red tape. Buhay ng mga kababayan natin na nahihirapan, gamit yan. Tama na yun. So, just for the record, anong relief ang maaasahan kapag yung tatlong policy station? Magagaman natin kapag umulan na ng magagaman. So, kung